Ako si Maria at ito ang aking kwento. Doon ay kinuwento nila ang totoong nangyari kay Elvira. Kahit ang totoo, alam ni John na wala yung katotohanan, sinasakyan niya lang sinasabi ng ama. Alam niyang naaawa ang kapatid niya kaya nagpa siya siyang sabihin dito ang totoo para hindi ito ma-stress at sisihin ang sarili. Daddy, pwede po bang hatid niyo ako sa bahay nila Mamita at Mamito? Gusto ko po doon pumunta. Gusto ko bang magtanong kay Mamita tungkol kay Tita Elvira? Nagkatinginan si John at Johannes dahil doon. Di sana siya papayag pero si desidido si Felicity. Kung kaya pumayag na si Johannes at siya mismo ang maghahatid dito papunta doon. Bago tuloy ang umalis sa mga to sakay ng kotse ng ama, tinawag ni John ang kapatid sa isang tabi at may ibinulong dito. Felicity, hindi totoong patay si mommy mo. Ano kuya? Gulat na sabi ni Felicity sa kapatid. Nagsasabi ako ng totoo. Bulong na sabi ni John. Nakita ko siya sa New York at nakasama pa. Pabalik na siya dito sa Pilipinas, sigurado ko. Napakarap si Felicity dahil sa sinabi ng kapatid niya. At bago sila maghiwalay, sinabi sa kanya ni John na wag yun sasabihin kahit kanino. Kumaway lang si John sa kanila habang papalayo sila at pumasok na sa loob. Bakit nasana si John sa kanyang silid na makasalubong niya si Patricia, kaya agad sumama ang timpla niya. Nasaan ang kapatid mo, John? Bakit wala siya sa kwarto namin? Tanong nito sa kanya, ngunit di niya to sinagot at nilampasan niya lang ito. Nainis si Patricia dahil doon at pinigilan niya to sa paghawak sa braso ni John. Kinakausap kita, John. Tila nagulat din si Patricia dahil sa pagsigaw niya at agad nabitawan ang braso nito nang lingunin siya ng bata. Sorry, stress lang si tita. Naguguluhan na sabi ni Patricia. Huwag na tayo maglokohan dito, Tita Patricia. Una pa lang ramdam ko ng ayaw mo sa akin at ganun din ako sa'yo. Kung hanap mo si Felicity, wala siya dito dahil nihatid siya ni Daddy sa bahay niyo po. Pagkasabing gano'n ni John, naiwanan niya sa hagdan si Patricia na ikinairap nito. Manong-mana talaga sa nanay niya. Ines na sabi ni Patricia at umiling na lang at bumaba para sundan ng mga to sa kanilang bahay. Okay na rin sa kanya yun dahil napapagod na rin naman siyang magpanggap sa harap ni John dahil ang totoo inis na inis siya dito. Kung kaya nga lang niyang gawin ang ginawa niya noon sa bunsong anak ni Elvira o peking pagpapalabas nila na wala na to ginawa na niya. Gusto niya anak lang ang mamahalin na Johannes. Di naman kasi niya inaasahan na buntis din si Elvira kaya ginawa niya lahat na makakaya niya noon. Hindi siya papayag na masira lahat ng yon kaya aayusin niyang lahat. Anak, saan ka pupunta? Kadarating lang natin dito sa bahay tapos aalis ka na agad? Tanong ni Edna sa kanyang anak na makita niya tong palabas ng kwarto. Aalis ka, Mommy? Takang tanong ni Hans, nakasunod ng grandma niya. Pupuntahan ko si Daddy, Mommy. Anak, dito ka muna kay grandma ha, mabilis lang ako. Agad na sabi ni Elvira na kinalaki ng mata ni Hans. Kadarating lang nila sa Pilipinas at pupunta agad to sa dating bahay ng mommy niya. Eh di mabubuking siya agad. Hindi pa sila nagkikita ng kambal niya. What? Mommy, bukas ka na po pumunta. Magpahinga muna tayo kasi pagod tayo sa biyahe. Depensa niyang sabi. Hindi ba, Grandma? Kalabit niya sa grandma niya at pinanlakihan to ng mata. Tila nagsasabing sakyan siya nito. Tama, ang anak mo, Iha. Dito ka na muna at magpahinga. Salamat sa concern niyo pero kailangan kong pumunta sa Daddy. Dito muna kayo. At iniwan na ni Elvira ang mga to at bumaba. Nandun sila ngayon sa bahay ni Edna na siyang tininhan nila nung naroon pa sila sa Pilipinas. We have to do something, Grandma. Hindi ba kami nagkikita ni Twin? Alalang sabi ni Hans na kinatango ng grandma niya. Akong bahala, apo. At naglakad to palabas upang sundan si Elvira. Anak, kapag nagpakita ka doon, baka nandun sila Johannes at ang anak mo. Pati yung stepmother at stepsister mo, magkakagulo lang. Napahinto si Elvira sa kanyang paglalakad. Napahigpit ang kapit sa kanilang bag pagkatapos ay lumingon sa kanyang ina. I don't care, Mommy. Ang mahalaga sa akin makita ko si Daddy kahit sa huling sandali niya dito sa mundong ibabaw. Dahil doon di na nakasagot pa si Edna at tuluyan nang umalis ang anak niya. Sorry, apo, pero desidido talaga siya. Hindi ko naman pwedeng sabihin di totoo na wala ng daddy niya. Hayaan mo na, Grandma.
Ang mahalaga ngayon, makausap natin ang kambal ko. Tatawagan ko po siya para magkita kami. Sige apo, sasamahan kita. Anong problema mo at nagiinom ka dito ha? Tanong na sabi ni Emily na siyang matalik na kaibigan ni Patricia. Malaking problema. Natatawang sabi ni Patricia dito. Galing na siya sa bahay nila at sinabihan siya ng mommy niya na sa kanya muna ang anak niya dahil ayaw siya nitong makausap o makita muna. Nasasaktan siya na ganon ang trato sa kanya ng anak, kung kaya nagpunta siya sa kanyang kaibigan at doon uminom kahit umagang-umaga pa lang. Oh, anong problema doon? Tila baliwalang sabi ni Emily sa kanya matapos na ikwento lahat sa kaibigan. Hindi mo naman tunay na anak si Felicity, kaya huwag ka nang umiyak dyan. Natatawang sabi ni Emily, ngunit nagulat siya nang bigla siyang sabuyan ng alak ni Patricia. Why did you do that? Gulat at ines na sabi ni Amy na napatayo pa dahil malamig ang alak. Anak ko si Felicity. Anak ko siya. Napataas ang kilay ni Emily dahil doon. Pareho nating alam na anak ni Elvira yon, hindi sa'yo. Dahil in the first place, hindi ka naman buntis 6 years ago. Natahimik si Patricia dahil sa sinabing iyon ni Emily at napatakip na lang sa kanyang mukha at napaiyak. Hindi niya makakalimutan ang nangyari 6 years ago. Totoo na hindi siya buntis kahit ang plano niya, magpanggap siyang nanganak at ibang anak ang kukunin niya. Pero nung makita niyang buntis si Elvira, nang pumunta to sa kanilang bahay, ay kinausap nila ang OBGYN nito. Nagplano na pagmukhaing patay na ang bunso nitong anak at yon ay si Felicity na tinuring niyang tunay na anak niya. But she is my child. Anak na ang turing ko kay Felicity. Emily, kaya hindi ko kaya nagalit siya sa akin ngayon. Di makapaniwalang nakatingin si Emily sa kanyang kaibigan dahil sa sinabi nito. You're messed up, Patricia. Di makapaniwalang sabi ni Emily. At kumuha ng tissue upang punasan ang sarili. Yeah, sobrang messed up. Dahil hanggang ngayon, ginugulo pa rin ni Elvira ang buhay ko. Ang buhay namin ng pamilya ko, lalong-lalo na ng anak ko. Mas lalong di makapaniwala si Emily sa sinasabi ng kaibigan. Hindi nito anak si Felicity, kaya hindi niya maisip kung ba't gano'n ang sinasabi nito. Nasa isip niya na tuluyan na itong nabaliw. Nabaliw sa kagustuhan na makuha sa Johannes. Samantala, sa bahay naman kung saan nandun sa Felicity. Apo, dito ka muna, okay? Bantayin mo ang mamito mo. Importante lang tong meeting ko ngayon pero babalik ako after 4 hours, okay? Yes, mamita. Wait ka po namin. Binilin ni Angelo ang apo niya sa mga kasambahay nila at umalis na. Kalahating oras na nang umalis ito ay ang siyang dating naman ni Elvira doon para tingnan ng ama. Nagtataka si Elvira kung ba't walang ibang tao sa paligid. Gayong alam niya lamay pala nito ngayon, gaya ng sa investigation na nabasa niya. Nakalock ang main door kung kaya kinuha niya ang sekretong susi na siya lang nakakaalam na lagay nito sa halamang naroon. Napangiti siya na malaki na makitang nandun pa ang susi, kahit di niya na to nagagamit na ilang taon. Ginamit niya yon upang buksan ang pinto, at pagbukas niya ay malalo siya nagtaka dahil walang tao sa paligid. Hello? Tawag niya sa paligid na nag-echo lang at walang sumagot sa kanya. Tila wala talagang tao sa paligid. Di ba dito nakalamay si Daddy? Taka niyang tanong sa sarili at naisip na posibleng yon ang dahilan. So, kailan pa niyang hanapin kung saan to nakalamay? Aalis sana siya na maisipan niyang umakyat sa taas na kwarto ng ama para kahit papano ma-feel niyang presensya nito nung nabubuhay pa. Sandali lang ako. Mabigat ang loob na sabi niya sa sarili at naglakad paakyat. Sa mga oras na yon, nagpaalam si Felicity sa mamito niya na may kukunin lang sa silid niya doon. Mamito, sandali lang po. May kukunin ako sa kwarto ko, okay? Paalam na sabi ni Felicity dito. Di naman sumagot ang matanda, ngunit nakatingin lang to sa kanya na tila naiintindihan ang sinasabi niya. Sanay na si Felicity sa ganoon ng kanyang mamito. Di man to nakakapagsalita o nakakalakad, pero alam niyang naiintindihan siya nito at masaya to kasama siya. Dahil nga nagmamadali si Felicity, iniwan niyang bukas ng bahagya ang pintuan ng kwarto ng mamito niya. Habang naglalakad si Elvira paakyat, bumalik sa kanyang alaala noong malakas pa ang daddy niya at masaya sila. Bawat sulok at parte ng bahay, tandang-tanda niya ang masasayang memory, lalo pa nung kasama pa nila ang ina. Kung kaya hindi niya naiwasang maiyak na siya rin namang agad niyang pinupunasan. Sandali siyang napahinto na makaakyat sa taas nang makarating siya
at nakarinig ng tunog ng tila bukas na TV. Nagmumula sa isang silid doon. Kilala niya ang kwartong iyon dahil tandang-tanda niyang lahat ng silid na meron sa kanilang bahay. Hindi siya nagdalawang isip na maglakad palapit doon kahit alam niyang may tao roon. Naabutan niya bukas ang kwarto ng daddy niya kung kaya binuksan pa niya to ngunit mas natigilan siya na makitang nasa higaan ng ama, nakatingin lang sa TV. Daddy? Di makapaniwala niyang sabi at napaatras. Imposible makita niyang ama dahil ayon sa report na nabasa niya wala na ito. Pumikit siya at kinusot ng kanyang mga mata. Pilit na sinasabi sa sarili hindi yun totoo. Nang sandaling iyon nagawing ng tingin ng kanyang ama sa kinalalagan niya. Hindi nito kilala ang babaeng nakatayo habang kinukusot ng kanyang mata. Pero nang tanggalin nito ang kamay sa mukha, natigilan ng matanda. Sunod-sunod tumulo ang kanyang luha. Si Elvira naman nag-adjust dahil napasobra ang pagkusot niya ng mata. Nang luminaw ang kanyang paningin, napatunayan niya na hindi siya namamalikmata lang dahil kita na niya na umiiyak ang ama. Daddy, totoo ka. Buhay ka. Di nag-aksaya ng panahon si Elvira na tumakbo papunta sa kinalalagyan ng ama at niyakap ito. Ang buong akala niya wala na to. Di niya kilaya ang news na yon kaya nga napauwi siya agad sa Pilipinas. Yan naman pala hindi totoo. Ang buong akala ko wala ka na, Daddy. Akala ko wala ka na sa akin. Iyak na sabi niya sa ama at agad na humiwalay dito. Inawakan niyang pisngi ng ama at magkabilang balikat nito. Kamusta ka na? Hindi ka pa rin ba magaling? Daddy naman, 6 na taon akong nawala. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo magpagaling ka? Iyak pa rin na sabi niya dito habang ini-examine ang katawan nito. Natigilan si Elvira nang makarinig siya ng boses sa kanyang ama. Nakakapagsalita ka na, Daddy? Then bumubuti ang lagay mo, hindi ba? Tuwang sabi ni Almira sa ama. My princess. Diretsong sabi nito na lalong kinaiyak ni Elvira at niyakap ito. Yun ang madalas ay tawag sa kanya ng ama bago pa tuluyang dumating sa buhay nila ang kanyang stepmother at stepsister. Di niya akalaing maririnig niya yon muli sa kanyang ama, lalo pangat buong akala niya ay wala na to. Sino ka? Ang maimosyong tagpo ni Elvira at ng kanyang ama ay natigil nang makarinig siya ng maliit na boses na nanggaling sa pintuan. Paglingon niya doon, nakita niya isang batang babae na kanilingon niya sa ama dahil sa gulat. Ngunit wala siyang makukuhang sagot sa ama dahil hirap na hirap pa to magsalita kung kaya't agad pinahid itong kanyang luha at tumayo. I'm sorry. Gusto ko lang sanang tignan ang kwarto ni Daddy dahil buong akala ko wala na siya. Pero buhay ang Daddy ko. Kaya masaya ako makita siya dito kaya din ako umiiyak. Diretsyong sabi niya sa bata. Si Felicity naman napakunot ang noo nang mamukha niyang babaeng nasa harapan niya. Maya-maya pa nanlaki ang mata niya at agad napatingin sa hawak niyang picture frame. Muling lumipat ang tingin niya sa babaeng kaharap niya. Little girl? Tawag pansin ni Elvira dito, ngunit agad napakunot ang noon niya nang mapansin niyang meron tong kamukha. Teka, kamukha mong anak ko. Di makapaniwalang sabi niya. Ikaw nga po. Ngunit nagulat si Elvira nang biglang sumigaw ang bata. Tita Elvira! Tiling sabi nito at agad na yumakap sa kanya. Nagulat si Elvira dahil sa inastan ng batang babae pero hindi niya alam kung ba't masarap sa kanyang pakiramdam ang pagyakap nito sa kanya. Pakiramdam niya merong bumuo sa kanyang pagkatao nang yakapin siya nito. Agad siyang napailing at agad tinanong ang bata. Teka little girl, anong sabi mo? Tita Elvira? Tanong niya na kinahiwalay ni Felicity at sunod-sunod tumango pagkatapos ay pinakita ang picture frame sa kanya. Ikaw po to, di ba? Kasama mo si Mamito at isang babae na hindi ko po kilala. Napatingin si Elvira sa picture frame na iyon. At natigilan na makitang larawan na matagal na niyang di nakikita. Ang huling naalala niya sa picture frame na iyon nasa loob ng kanyang kwarto. Buhay pa pala to? Saan mo to nakuha, little girl? Tanong na sabi ni Elvira dito. Sa kwarto niyo po. Si Mamita nagkwento sa akin tungkol po sa inyo. Bili niya sa akin wag daw po akong papasok sa kwarto niyo. Pero gusto ko po talagang makita ang kwarto niyo. At kung ano pong itsura nun para makwento ko kay Kuya John. Nakita ko po yan kaya tinago ko. Pinapakita ko po sana kay Mamito. Kuya John? Biglang natanong ni Elvira dito. OMG, kilala niyo po kuya ko?
Tama nga sabi sa akin ni Kuya. Nakita niya po kayo sa New York. Akala ko po nagsisinungaling si Kuya nung sabihin niyang buhay ka pa po. Dahil ang akala ng lahat, patay ka na po. Wait, what? Di makapaniwalang sabi ni Elvira. Napailing siya dahil ang dami na information na pumapasok sa isip niya. Pero kahit ganoon, isa lamang ang sigurado niya. Ang batang babaeng nasa harap niya ay anak ng Ate Patricia niya. Ikaw ang anak ni Ate Patricia, hindi ba? Ngiting tanong niya dito na kinalaki ng mga mata ni Patricia. Ako nga po. Felicity is my name po. Proud na sabi nito na lalong kinatuwa ni Elvira dito. Ang ganda mo naman. Kamukha mo mga anak ko. Wala sa sariling sabi niya. Yes po. Akala nga po nila minsan kambal ko si Kuya John eh. Matutuwa po yun kapag nalaman niya na nakita at nakausap kita. Dahil sa sinabi nga ni Felicity, doon na natauhan si Elvira. Agad siyang napatayo at umiling dito. Wait, little girl. I mean, Felicity. Naguguluhan niyang sabi. Hindi mo dapat sabihin sa anak ko na nakita at nakausap mo ko, malinaw ba? Bakit po? Tila nalulungkot na sabi nito sa kanya. Natigilan naman si Elvira dahil doon. Tila ayaw niyang makitang malungkot si Felicity, ngunit naisip na naman niya ang sinabi nito sa kanya. Hindi ba't sabi mo, ang alam ng lahat patay na ako? Pwede bang ikwento mo kay tita ko ano nangyari? Kung bakit nila nasasabi na patay na ako? Napaisip naman si Felicity dahil doon at tumango sa kanya. Naupo sila sa higaan ng kanyang daddy. Di na rin to umiiyak at pinahidan na ni Elvira ang pisngi ng kanyang ama. Masaya si Elvira na buhay ang kanyang ama, ngunit nang marinig niya ang kwento ni Felicity, doon na siya nagsimulang magkaroon ng kakaibang feeling. So, pinalabas pala nila na namatay siya. Gusto niyang matawa dahil doon, lalo na't alam niyang Ate Patricia na lang naman ang gagawa noon. Kailan po kayo magpapakita kay Kuya at Daddy? Miss na po nila kayo, lalo na si Daddy. Alam ko po si Mommy ang dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ni Daddy. At ako ang dahilan kung bakit po kayo umalis. Napakurap si Elvira dahil sa sinabi nga ni Felicity. Pagkatapos ito, ikwento ang lahat ng nangyari. Naulubog na ang isip niya na maraming tanong, ngunit hindi niya napansin na naapektuhan na si Felicity. Naalala niya na sinabi nito, kaya pumunta siya doon para makalayo man lamang sa mommy niya at malaman ang tungkol sa kanya. Naawa siya sa bata. Kaedad niya to nung iwan din siya ng kanyang mommy. Hindi pa niya naiintindihan ang lahat ng bagay that time, pero kakaibang bata si Felicity. Sa batang edad nito, tila matanda ng kausap niya at lahat naiintindihan niya. Siguradong nasasaktan ng bata sa katotohanan na nalaman niya. Felicity, makinig ka sa akin. Sabi niya tinawakan na magkabilang kamay ni Felicity. Napati naman sa kanyang mata ang bata at kita niyang lungkot doon. Wala kang kasalanan, okay? Alam mo ba kung bakit ako umalis? Ngiting sabi niya rito at inaantay ang susunod niyang sasabihin. Dahil pirmado na ng daddy mo ang divorce papers na binigay ko noon. Akala ko inaayos na niya ang relasyon namin at di niya na pirmahan ang divorce papers pero ipapakita sa akin ng mommy mo yung anniversary namin. Pagkatapos, kusang napahinto si Elvira nang meron siyang ma-realize. Sa pagkakaalam ko po ang ibinalita ni mommy, sumama ka sa iba, tita. Ibig sabihin niloko ka lang po ni mommy para palayo kay daddy at siyang makasama ni daddy? Malungkot na sabi ni Felicity na kinatingin ni Elvira sa bata dahil nakuha nito agad ang nasa isipan niya. Ngunit agad siyang umiling dahil ayaw niyang isipin ng bata na kasalanan nila ang lahat. Huwag mo nang isipin yon, Felicity, okay? Kung ano man nangyari noon, tapos na. Masaya naman na si Tita Elvira lalo na nalaman ko na buhay na ang daddy ko. Kaya wag mong sabihin kahit kanino na nagkita at nagkausap tayo, okay? Unti-unting tumango sa Felicity at bahagyang ngumiti. Felicity, apo ko? Mamita is here. May pasalubong ako. Sabay na nanlaki ang kanilang mata nang marinig ang boses ninyon mula sa baba. Huwag ka na palang bumaba. Aakit na ako dyan. Nataranta sila sa dinugtong nito at agad na napatayo. Tita, magtago ka po. Pero saan ako magtatago? Pareho silang nataranta sa nangyari. Ewan ko po kahit saan. Sa ilalim ng higaan, sa walk-in closet, sa banyo. Kahit saan, tita, basta magtago ka po.
Tarantang sabi ni Felicity kay Elvira. Tumungo lang si Elvira sa sinabi nito at tatakbo na sana sa walk-in closet nang marinig nila ang boses ng daddy niya. Do not hide there, Elvira. Hide at your old room. Then, umalis ka na kapag nandito na si Angelo sa loob. Sabay na napatingin si Felicity. At Elvira sa kanyang ama dahil doon. Mamito, you can speak now? Excited na sabi ng bata, ngunit nag-quiet sign lang ito sa apo niya na ikinatakip ni Felicity sa bibig nito. Go now, my princess. Natauhan si Elvira sa sinabi ng ama at agad tumango. Bago siya tuluyang umalis, sinalikan niya ang pisngi ng ama niya at nagpaalam dito. Babalikan kita, daddy. Sisiguraduhin kong mababalik sa ayos ang lahat. Seryosong sabi niya dito. Narinig na nila ang heels ng kanyang stepmother sa hagdanan dahil na rin bukas ang pintuan ng silid na iyon. Tita, let's go. Bukas ang pinto ng kwarto mo po. Sabi ni Felicity na kinatango ni Elvira at mabilis tong umalis doon. Nilingon pa niya ang ama sa huling pagkakataon at ginitian niya to bago tuluyan tumakbo sa kwarto niya. Mabuti na lang nasa pinakadulo ang kwarto niya at di siya makikita ng kanyang stepmother. Si Felicity naman bumalik sa kanyang mamito. Mamito, you can talk now. Tuwang sabi nito. Felicity, hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino na nakakapagsalita na ako, okay? Kahit sa mamita mo or mami mo, kahit daddy o kuya mo pa, tayo lang dapat ang nakakaalam. Naintindihan naman ni Felicity ang ibig sabihin ng kanyang mamito. Kung kaya tumango siya dito. I'm here! Ito nang pasalubong ko, apo. Napalingon si Felicity sa kanyang mamita at natawa na makitang paborito niyang donuts. Wow! Paborito ko po yan, mamita. Tuwang sabi niya at kinuha yun mula dito. Siyempre naman, apo. Ikaw nga agad naalala ko na makita ko yan eh. Ngiting sabi ni Angelo at lumapit sa asawa niya at hinalikan to sa pisngi. How are you, sweetheart? Sorry kung umalis ako sandali. Importante kasi yung meeting ko eh. Sa ilalim ng kumot, kung saan nandoon ang kamay ni Robert, ama ni Elvira, nakakuyom na ito ngayon. Alam niya, hindi meeting ang pinuntahan ni Angelo dahil rinig niya na ibang lalaki yon. Mayroong ibang lalaki ang babaeng pinili niya over his wife and daughter. Napapikit siya na mariin dahil sa malaking pagkakamali na nagawa niya sa kanyang buhay. Ilang taon ang sinayang niya sa maling pag-ibig at maling tao. Pagkadilat niya, nakita niyang anak na mabilis tumatakbo paalis habang bitbit ang heels nito. I am sorry, Elvira. Ang laki ng kasalanan sa ni Daddy, pero hindi mo ko iniwan at pinabayaan. Tinupad mo ang pangako mong babalikan mo ko. Masyado ko naging bulag para di makita na ikaw ang tunay na nagmamahal sa akin, anak. Mahinang sabi ni Robert sa kanyang isipan at di niya maiwasan maiyak dahil doon. Oh no, why are you crying, sweetheart? Alalang sabi ni Angelo sa kanya, ngunit di siya gumalaw at hinayaan niya lang itong punasan ng luha niya. Kung pwede niya lang ipakitang totoo sa harap nito, sinakal niya na to dahil sa kasinungalingan at pagpapanggap nito. Ngunit hindi. Kailangan niya muna maging fully healed at may ayos lahat sa tama, paunti-unti. Nagtagpo ang mata nila ng kanyang apo at palihim niya tong kinindatan, kung kaya biglang ngumiti na malaki si Felicity at muli nang kumain ng donuts galing sa mamita niya. Di niya rin maimasang malungkot para sa apo na si Felicity. Nadamay ang bata dahil sa kagagawa ng kanyang anak-anak na si Patricia. Noon, palagi niyang pinapagalitan si Elvira dahil sa mga sumbong ni Patricia sa kanya, ngunit napatunayan naman lagi na wala tong kasalanan. Ngunit kahit ganun mas nakikinig siya dito. Kaya mali ang kanyang pinagkatiwalaan at minahal. Lalo pa ngayon alam niyang hindi tunay na anak ni Patricia sa Felicity. Dahil ang totoo, anak to ni Elvira na ang buong akala na ay patay na. Yes, alam niya ang tungkol doon dahil narinig niya mismo na pinag-uusapan nilang mag-ina ang tungkol sa bata. Lalo pa halata ni Angelo na kamukha ng mata ni Elvira ang mata ni Felicity. Dahil wala siyang lakas at boses 6 years ago, nang malaman iyon, wala siyang magawa kundi tumahimik at tiisin lahat. Akala nga niya di na siya gagaling, pero nang makita niya ang anak na si Elvira, unti-unti, nahanap niya ang boses niya. Wala kasing ibang nakakaalam na kabit niya si Angelo at pangalawang asawa na dahil hindi niya isinasa publiko ang pamilya niya noon. Kokonti lang nakakaalam ng totoo at binayaran niya ni Angelo para tumahimik. Kaya't si Angelo ang unang makakaalam
na di talaga anak ni Patricia si Felicity dahil wala naman silang dugo ng mga Smith. Samantala, si Elvira ay nagmamadaling umalis sa kabilang bahay dahil sa takot na mahuli ng kanyang stepmother. Sa likuran o sa maid's door siya dadaan dahil delikado kung sa main door siya. Ngunit nagkagulatan pa silang dalawa ng kanilang katulong na magkasalubungan sila sa pintuan. Mabuti na lang di sila nagkasalpukan na dalawa. Nanlaki ang mata ng isang babae nang makilala siya nito. Multo! Yun lang ang sinabi ng babae at agad tong nahimatay na kinalaki ng mata ni Elvira. Oh gosh, ate! Are you alright? Alala niyang tanong dito, ngunit hindi ito magising. Naalala niya nang alam pala ng lahat patay na siya, kaya nito nasabi ang bagay na yon. Wala siyang choice kundi iwan to dahil alam niyang hinimatay lang naman ito. Kailangan niya makauwi agad at maibalita lahat ng nalaman sa kanyang ina. Ang di alam ng Elvira na mga oras na yon, nandun siya sa bahay nila. Nakita na si Hans at John. Magpalit ulit tayo. Seryosong sabi ni John dito. Sure, twin? Ako naman ang haharap kay Tita Patricia. Ngising sabi ni Hans.